At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 268 natin para dito ay Kalbo. At ayan, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa paglaban ni Wavi dito sa dambuhalang crocodile na to. At eto nga ay pinusuan ni Wavi itong halimaw na crocodile at daw ang continuation niya is BAM! Dito bagsak patay itong crocodile. So grabe, sobrang laki, kala mo dinosaur na eh itong crocodile na to. Pero yun nga, winanshot lang yan ni Wavi. So kaya ito, nagulat talaga ng husto yung mga tao rito, lalo na itong mga heroes na nagmula nga sa Hero Association. Di sila makapaniwala na sobrang lakas ni Wavi-chan. Pero sa kabilang banda, ito yung mga bata na pinamumunuan din nito ni Wavi, nagulat. Sabi nila, teka lang, ba't ganun, parang iba yata yung functionality ng battlesuit na ginagamit daw ni Wavi-chan kumpara sa kanila. Kasi nga ito, binasic niya lang itong pagkalaki-laki na crocodile na to. At yun nga, yung isang mahabang book dito nagsalita na sabi niya nga na parang hindi ganun. Kasi itong si Wavi-chan, bali-balita na hindi nga siya basta-basta tao lang, nag-undergo siya ng human experiment. So yun yung tinatawag nila na human enhancement. At ito nga tuloy dito na dati itong si Wavi-chan ay talagang normal lang siya na idol, yung talagang artista lang, ganyan, celebrity lang. Pero dahil sa nagselo siya ng husto kay Ame Mas, kasi natabunan siya ni Ame Mas pagdating sa popularity, kaya naman ang sabi, bali-balita, pinirmahan nito ni Wavi-chan yung kontratang ino-offer sa kanya na kung saan ay mag-undergo nga siya sa human experimentation. At ayun, tinanggap nga ni Wavi. At sa human experimentation na doon, ang gagawin sa kanya, yung magkakaroon siya ng combat power, magkakaroon siya ng lakas, ganyan. At maliban pa ron, ay magiging neo leader din siya. Pero hindi lang daw basta-basta yung mga experimentation na ginawa rito kay Wavi. Maraming ginawa sa kanya, iba-ibang klase. At hindi lang basta pagiging cyborg yung ginawa nga raw dito kay Wavi, kasi pati yung utak niya ginalaw. At nagkaroon nga raw dito ng surgery sa utak ni Wavi para i-awaken yung kanyang psychic power. So grabe, ang tindi. Pero maliban pa doon ay nag-input din daw sila ng pagkarami-rami, massive na mysterious drug sa katawan nito ni Wavi. So ibig sabihin, nag-intake siya o pinag-intake talaga siya ng mga bago na mga misteryosong gamot, ganyan. So grabe, talagang pinag-eksperimentohan ng todo ito si Wavi. At eto nga yung ginagawa sa kanyang experimentation dati. So yun, so yung braso niya rito robot na. At ito nga napapangiwi na lang itong lalaki, sabi niya nga dyan, kaya raw tignan nila maigi itong si Wavi, every time na gumagalaw siya, parang exercise na lang yung kanyang katawan, umaangas talaga yung temperature ng katawan niya, umaabot daw to hanggang 70 degrees Celsius. So grabe, sobrang init. So kaya nga raw ito makikita nila, talagang inom na tubig itong si Wavi, kailangan niya raw yan para nga syempre ay ma-maintain yung coolness nung katawan niya, kasi nag-iinit nga siya. Saka pati yung liquid sa katawan niya di nga maubos, kasi diba may 30% pa naman na natitira na katauhan dito o pagkatao kay Wavi. At then pagkatapos nga niyan ay eto tuloy nga nila yung ngiti nito ni Wavi sa camera, talagang pilit na nga lang daw At ito ngayon, habang pinagmamasdan nila ito si Wavi-chan, sabi nga nila di nila maintindihan, inuubos ni Wavi yung kanyang buhay para mag-gain siya ng popularity. So yun nga naman, parang nonsense naman kung sisikat ka pero mamamatay ka rin naman bigla-bigla. But then pagkatapos nga niya na eto nga ay habang nakikipaglaban na yun si Wavi, ayun yung dalawa, si Genos at si Saitama, nagsusoba na at pinapanood nga nila yung live na laban ni Wavi. At ito nga, habang pinagmamasdan ni Genos yan, sabi niya nga sa loob-loob niya na talagang grateful siya kay Dr. Cosino. So kasi nga di naman ganyan si Genos, buti na lang. So ibig sabihin, very good talaga, malupit talaga si Dr. Cosino. At ayun, si Kalbo, sabi niya lang dyan, teka, ano yun? Idol concert ba yan? Pinapanood natin, sabi niya ganyan. But yun ay maya-maya pagkatapos nga yan, ay biglang talo naman dito kay Raiden dahil eto nga, bam, hala, sige. Dito pinag-aatake niya, parang ang tawag dito, parang sinumo niya ito mga halimaw. At eto nga, patay ngayon sila lahat dyan. At eto, bumuelo pa ng tapak dyan eto si Raiden. At pagkatapos nga niya, bam, grabe dito, pinitpit niya etong halimaw. At eto nga, labasan ngayon dyan yung mga dugo-dugo, pati na yung laman-laman ng halimaw na nga to. At eto nga ngayon, tapos yung mga halimaw rito. At ayun, makikita sa may bandang gilid niya, sa may bandang likuran niya, may isang hero na nakaupo na lang. So ito sabi nga ni Raiden dito, sa tingin ko isang hero ka, diba? Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, napatahimik na itong hero na to. So hindi ko alam kung anong pangalan na to, pero itong hero, nanggaling siya sa Hero Association. At ito nga, hindi siya nakaimik sa nakita nga dyan sa pinamalas ni Raiden. At then, ito nga ngayon, baling na ito si Raiden dito sa isang hero. Sabi niya nga dyan, nabuti naman dumating sila sa tamang oras eksakto, kasi parang nahihirapan na lumaban mag-isa
itong hero na to dun sa pagkarami-raming mga halimaw. At ito sabi nga ni Raiden na wag na mag-alala itong hero at ipaubaya na sa kanila yung pakikipaglaban sa mga halimaw na nga na to. At ito sa kabilang banda, natutuwa itong mga bata ni Raiden. Sabi nga nito nung kalbo, ayan yung new leader, sabi niya ganyan. So proud na proud sila dyan sa leader nila. At ito sabi nga nung isa na to, ang tindi, ang lupit talaga nito ni Raiden. Partida, hindi pa raw siya gumagamit ng battle suit, wala siyang mga ganyan. Pero ang dali niya lang tinalo isa-isa itong mga halimaw na nga na to. At ito ngayon, salita na si Raiden, sabi niya nga dyan na excellent job daw para dyan sa team niya, dun sa mga bata niya. At ito ngayon, ang tuloy dito ni Raiden, sa tingin niya raw, itong mga to ay mga normal na tao lang daw yan eh. Mga ano sila, mga fragile nga raw, mga frail, na ordinaryong mga lalaki. Pero gamit-gamit itong mga battle suit na nga raw na to, kahit daw mga pro wrestler ay no match na sa kanila. So ganyang katindi itong battle suit na pinapagamit nga sa kanila dyan, talaga magkakaroon sila ng lakas kahit na mga normal na tao lang sila. At ito ngayon tuloy ni Raiden na pero malungkot siya eh. Sabi niya nga dyan, pero yung mga scientific na mga armor, mga weapon na yan, hindi naman daw dumadaloy dyan eh, yung mga dugo sa kapawis. Kaya ang nangyayari, piniprevent nito na magamit ng isang tao yung kanyang natural ability. So ang tawag nga nito ni Raiden, yung kanilang wild natural ability pagdating sa pakikipaglaban. So siguro yung sa parang adrenaline yan kasama na nga rin dyan. Kasi nga ayun eh, may gamit na sila ng mga battle suit. At ito ngayon, sabi nga ni Raiden, sige okay na rin sa ngayon. Mukhang din naman daw niya kakailanganin pa eh. Itong mga tao na to sa pakikipaglaban dyan sa mga halimaw kasi medyo may hina pa lang itong nakakaharap nila. But then pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon biglang sabi nga ni Raiden, okay sige, tapusin na raw nila itong kanilang trabaho, patayin nila lahat ng mga halimaw na nandiyan dyan. At then ito ngayon, tumayo na itong hero na galing dun nga sa Hero Association. Sabi niya nga dyan na hindi lang sila malakas, efficient din sila kasi nga ang ganda ng teamwork nila eh. Pero yun nga, sabi itong lalaki na to, pero hindi lang yan eh dun sa teamwork nila at saka hindi lang dun sa kanilang battle suit kasi nga raw itong leader na namumuno sa kanila, ang lupit nga raw eh, parang pinanganak talaga siya para sa bagay na to. So yun nga, parang pinanganak daw si Raiden para maging isang leader at saka para maging isang hero. At ito nga ngayon habang pinagmamasdan niya itong sila Raiden na umaalis, sabi niya nga dyan na pagmasdan lang daw eh itong likuran ni Raiden na itong ang laki ay talagang mapapagusto ka na sumunod sa kanya. At so ayun, so parang na-inspired na rin yatang sumunod eh itong hero na to dun kay Raiden. But then pagkatapos nga niya na ito nga ngayon biglang talo naman dito sa balita dahil ito nga sabi dun sa balita, monster disaster, breaking news, monster outbreaks reported in cities nationwide. So ayun, kaya pala sobrang dami ng mga halimaw yung kinakalaban nila Wavit sa kaangan nila Raiden kasi nga nagsilabasan yung mga halimaw. Ito nga, may monster outbreak sa buong mga city nationwide. So kaya nga ito sabi ng reporter, yung monster alert nga raw ay in effect na yan sa lahat ng mga region. So hindi lang basta-basta rito sa city na kung nasan sila Raiden sa si Wavi, buong region apektado na. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 268 natin. At so ayun, nagkakagulo na dito sa mga cities nationwide kasi nga nagkaroon pala ng monster outbreaks dito. So ayan, bumabanat na rin tuloy yung new heroes nga dyan. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At ayan, hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. At so yun, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.